Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos noon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Diyos, Ama namin na sa langit, dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na patuloy na bibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Ama, sa biyaya ng buhay sa araw na ito, panibagong kalakasan na binigay mo sa amin. Upang ulit, Ama, sa dako ito, patuloy kami magkaisa, magkatipon, upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy mo kaming biyayaan sa araw na ito ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoon Kristo. Patnubayan niyo kami, Panginoon Jesus, at patuloy tanglawan ng iyong liwanag ng lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Nawa, magawa namin ayon sa iyong kalooban, magawa namin para sa kaluwalhatian ng banal at dakilang pangalan at dakilang Ama namin na sa langit, sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo. At patuloy naman, tumadalangin po kami na sa aming pagtitipon, kami po inyong samahan. At ayon po sa iyong pangako, ang manghihingin namin naman sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus ay pagkakalupo po sa amin, aming inaangkin, na sa araw ito, Diyos, lahat ng aming hihingin, ilalapit po sa iyo, ipagkakalupo sa amin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
at talata 28 hanggang sa susunod na mga talata. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos. Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakatalo. Ang mga mahinay napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang magtiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y natutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Malakas at patuloy sa Diyos sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at pakailanman. Hallelujah. Kayo po ba'y napapagod? Amen. Sino nakakaranas ng pagod na asipagay? Ayan. Pero ang pangako po ng ating Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas. Amen. Bibigyan niya ng lakas ang lahat na nanghihina, napapagal, ay pinalalakas ni Yahweh. Ang sabi diyan, kahit mga kabataan, napapagod din at nanghihina. Amen. Kahit kabataan, napapagod din at nanghihina. Ito ba? Kabataan na nararanasan yun. Ikayo pa kayang pabataan. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo na patuloy po na ang kalakasan ay ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Hindi tayo magkukulang ng lakas na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Sino pong nais ng kalakasan galing sa Diyos? Ang lahat ng nagnais ng kalakasan mula kay Yahweh ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Malapit na yung anniversary po ng Thursday group sa darating na sa susunod na Thursday po. Ayan, ibo sa atin ng Diyos ang pagpapala. Amen? Lahat ng dadalo, lahat ng nanghihina, dalhin nyo na sa anniversary po at hihilingin natin kay Lord yung kalakasan para sa kanila. Amen? Yung mga pinanghihinaan na ng loob na hindi na dumadalo, ipanalangin na sa darating na Webes, kasama natin sila. Bigyan sila ng Diyos ng lakas ng loob na pumarito. Amen? Palakpakan natin muli ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Naantara po na kung saan mga kapatid, at sabi po tayo bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Lahat na nagtitiwala kay Yahweh ay hindi mauubusan ng lakas. Amen? Hindi mauubusan ng lakas, hindi mauubusan niya ng sigla, mga kapatid, araw-araw. Hindi yan laging panatag ang loob ng taong iyan. Amen? Bakit po laging panatag ang kanyang kalooban sapagkat punong-puno yan ng pag-asa at nagtitiyak niya na siya ay patuloy magtatagumpay. Amen? Ang may kalakasan na galing po sa Diyos, hindi kabiguan ang inaasahan. Amen? Hindi pagkatalo ang inaasahan, kundi patuloy na pananagumpay. Amen? Na anumang ating maaaring mga pangarap sa buhay, maaabot natin sa tulong at lakas na ibibigay sa atin ng ating dakilang El Shaddai. Purihin natin ang ating Panginoon. Subalit ang samahan po sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan. Amen? Sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Amen? Ang ating karunungan, ang ating kakayahan, may hangganan iyan. Amen? May limitasyon po ang lahat iyan, mga kapatid. Subalit ang sabi po, ang taong sa Diyos ay nagtitiwala ng buong puso at lubusan, taong hindi magkukulang ng kalakasan. Amen? Tao na maaaring tinitiyak po ng Diyos ng tao na yan ay magtatagumpay sapagkat wala naman talagang ibang makapagdadala sa atin sa tunay na tagumpay maliban sa ating Panginoong Jesucristo, maliban sa ating Diyos. Sa daigdig po na ito, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16, talata 33, ang sabi po,
Sa daigdig na ito, sinasabi ko sa inyo paunang sinasabi ko ito, sabi ng Kristo, para huwag kayong panghinaan ng loob sa pakikipag-isa sa akin. Huwag kayong panghinaan ng loob sa pakikipag-isa sa akin, sapagkat ang sabi niya, sa daigdig na ito, marami kayong kapighatian. Kung sa daigdig na ito, marami kayong kapighatian, sasaya pa kaya buhay mo? Di po ba? Di po ba hindi nasasaya buhay mo? Biro mo po yan kapag di mabubuhay na kung saan puno ng kapighatian. Amen? Subalit ang sabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung anumang kapighatian meron sa sanlibutan ito, na pagtagumpayan na ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sino man tama kapag isa kay Kristo, hindi kapighatian ang inilaan sa kanya ng Panginoon susulit. Sa bawat kapighatian na dapat kumarating sa buhay natin, may inilalaan ang Diyos sa pagpapala. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Na ang sabi ko dyan, kahit ang kapighatian, meron po tayo ang ating sa Kristo. Sinabi niya na pagtagumpayan niya ang lahat ng kapighatian sa daigdig na to. Sabihin, hindi kulang ang kanyang lakas. Hindi kinulang ang lakas ng Panginoon Jesus para mapagtagumpayan niya ito. Amen? Kaya kung hindi kinulang ang lakas ng ating Kristo, hindi siya naubusan ng lakas para mapagtagumpayan ito. Sabi ng Panginoon Jesus, kung ako ang kaisa nyo, yung lakas na iyan, magiging kalakasan nyo rin. Amen? Dadalhin iyan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Alam po natin na mahaba pang lakbayin natin. Di po ba? Sino bang gusto umiksi ang kanyang lakbayin? Diba? Alam ko natin mga kapatid na kung saan mahaba pa yung ating lakbayin po sa daigdig po na ito, na kung saan po ay na dapat kakayanin natin iyan, yung mga lakbayin po iyan. Pero tiyak naman na makakaya. Sabi ko dyan, tumakbo man sila ng tumakbo, hindi sila maghihina. Amen? Hindi sila maghihina. Minsan, madali ang buhay. Amen? Minsan madali na kung saan ang pag-usad ng buhay. Amen? Minsan para ka lang tumatakbo, ang bilis naman ang panahon. Amen? Di po ba mapatid sa atin kayo sa Kristo? Na minsan madali lang para ka lang tumatakbo dahil magaan lang ang bilis ng pag-usad. Amen? Subalit marating dito sa punto na minsan po ay bumabagal ang pag-usad. Minsan mahirap ang buhay. Amen. Minsan maluwag, magaan, maginhawa, madali lang ang buhay. Pero minsan dumarating din naman na kung saan po ay tawag ito, dumarating kayo sa hirap. Amen. May hirap ng buhay na minsan ay hindi natakbo, gapang, lakad, minsan gapang pa. Di po ba para lang makausap na kapatid sa ating Panginoon Kristo? Pero kahit gapang, mahalaga, hindi ka na uubusan ng lakas. May lakas ng taglay para na kung saan ay mapagtagumpayan pa rin ang lahat na yan. At marating pa rin natin yung talagang nararapat na ating tinatanaw sa buhay. At yung tinatanaw ng Kristong buhay para po sa atin isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Amen. Na itong lahat mga kapatid ay tinitiyak ng Panginoon Jesus magpagtatagumpayan natin kapag kaisa natin ang ating Kristo bilang na kung saan ay mananagumpay sa lahat ng kapighatian meron po sa daigdig po nito. Minsan dito ba, siguro maalala ko, minsan madalas dati naririnig ko yung isang sharing na meron pong isang taong sikat na artista sa Hollywood po na kung saan ay nagpakamatay. Na nagpakamatay at ang tanging laman ng sulat niya doon sa kanyang sulat niya na natagpuan ay ang sinasabi, "My life is empty." Amen? Pero kung isipin ng mga tao, bakit naisip niya yun? At tila baga sa kanya naman lahat. Amen? Nasa tingin ng mga tao, kung sila siguro sa kalalagayan niya, baka hindi nila maisip yung gano'n, kasi nandoon na sa kanya ang lahat ng tatanawin ng mga tao, pero makikita natin, bakit niya nasabi yung salita iyon? Amen? My life is empty. Kapag dumarating ang punto ng buhay natin sa ganong kalalagayan, mga kapatid, ito tila baga na masasabi po natin saan ay masabi natin talagang wala. Amen? Yung talagang maaaring kailangan mo ay wala sa iyo. Amen?
Kasi kung yung talagang kailangan mo ay naririyan, hindi mo pwedeng sabihin na walang-wala ka magiging empty yung buhay mo Pero maaari, kaya nasasabi niya yan, kasi yung talagang maaari, yung tunay na kailangan ay wala sa Kanya. At hindi niya makaangkang sa mga bagay, maaaring ang oras na yan, na nagsabi ng mga tao, tila bagay hindi sa nagkukulang. Amen? Pero sa buhay po natin, mayroon po na tumarating talaga sa punto na ang lahat ng bagay ay may hangganan. Ang magagawa ng lahat ng bagay sa buhay natin, maging karunungan ng tao, kalakasan ng tao, ay may hangganan po yan. Kapag tumarating na sa punto po yan, isa lang naman ang tunay na kailangan natin na dapat natin matanaw at makita sa buhay natin, ay walang iba kundi yung tulong na nagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang matanaw natin, ang hindi na kaya ibigay ng mga bagay meron tayo, ay meron Diyos pa na makakapagkaloob nito sa ating buhay. Palakpakan po natin ng ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kaya kailangan sa ating mga dyan, huwag tayong mapagod. Amen? Sino gusto po na kung saan ang kanyang buhay po ay magiging kagamit-gamit sa Diyos? Kung nais natin maging kagamit-gamit ng buhay natin para sa ating Diyos, ito yung nais natin na yung buhay natin ay may talaga sa paglilingkod po sa Diyos. Amen? Yan naman talaga ang pinakamainam na gawin po natin sapagkat ang sabi na ang tao ay nilikha ng Diyos na kung saan ay kalarawan ng Diyos. Pag sinabing kalarawan ng Diyos, tatay ng tao yung kabutihan mayroon ang Diyos. Amen? Kung kabutihan, kung anong kabutihan mayroon ang Diyos, yan ang pagkalikha ng Diyos sa tao, isa na inaasahan ng Diyos, yung tao po ay gumawa ng mabuti. Yung kabutihan nais ng Diyos, mahayag sa pamamagitan ng mga tao kung saan nais siyang gumawa ng mabuti. Kaya para maitalaga po magawa yung mabuti niyan, kinakailangan ang buhay meron tayo ay may talaga natin sa paglilingkod sa Diyos. Sabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talata 10, sabi po dyan, ang buhay po talaga niyo sa Diyos sa paggawa ng mabuti. Nasa na, itinakda na siya sa inyo ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. Bago pa tayo likhain ng Diyos sa daigdig nito, iisa ang tawag po nito, ang layunin ng Diyos sa atin. Amen? Gumawa ng maging instrumento tayo para gawin ang mabuti. Amen. Sabihin sa katabi mo, sister, isa kang mabuting tao. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Ito po sinasabi po ni San Pablo sa sulat niya po sa mga taga-Korinto. Pangalawang Korinto, ang sulat po ni Pablo sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 3 at talata po ay 4. Nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan gawin ito. Ang Diyos ang nagkakaloob nito sa amin. Amen. Yung kabutihan niya ang nanais po ng Diyos gawin sa kita ng mga lingkod nito, sabi ni Pablo, hindi namin kayang gawin yan kung sa ganang amin lang. Amen. Pero ang sabi po, may nagbibigay sa kanila ng lakas at ang lakas na nagbibigay sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Sa daigdig na ito, wala pang supiralima na dumating sa buhay natin na hindi lang dinanas ng sino pa man. Amen? Isa nga, sabihin mo, ang liit na ng problema ng tao, yung sasabihin, ang liit ng problema ng iyan. Pero para sa kanila, napakalaki na yun. Amen? Para sa kanila, napakalaki na yun, napakahirap na nun, makapatid sa Panginoong Jesucristo. Kasi iba't iba yung ating kakayahan. Amen? Iba't iba yung ating kalalagayan. Na dito po, sinasabi, wala pang pagsubok tumating sa inyo, hindi dinanasan sino pa man tao. Subalit tapat ang Diyos. Amen? Bibigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan ang mga pagsubok niya. Kaya yan ang sinasabi ni San Pablo sa aklat po ng Pilipos, kabanata 4, talata po ay 13, sabi niya, ang lahat ng ito ay nagkagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo. Amen?
Paano dadaloy sa akin ang lakas na yan? Ang lakas na yan ay dadaloy ko sa akin, tulad ng sinabi ng ating Kristo, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kapag ang isang sanga hiwalay sa puno, hindi dadaloy sa sanga ang buhay na meron sa puno. Amen? Ang sanga ay mamamatay. Amen? Kaya tayo magiging talunan lang yung ating ginagawang paglilingkod, yung ating mga hangarin na magawa ang mabuti, mag-instrumento tayo sa paggawa ng kabutihan bilang mga anak ng Diyos, bilang lingkod ng ating Panginoon sa Kristo, kung ang buhay natin ay hindi nakaugnay kay Kristo. Amen? Pero habang nakaugnay ang buhay natin sa ating Panginoon Kristo, yung lakas meron ng ating Panginoon Jesus dadaloy sa bawat isa po sa atin. Yung pag-ibig meron si Kristo na siya nagbibigay sa kanya ng kalakasan para harapin, pagtagumpayan ang lahat ng kapigatian sa daigdig ko nito, para lang kung saan yung buhay na sa may talaga para po sa atin, para sa kabubuti po natin. Yung pag-ibig na yan meron kay Kristo, nagbibigay sa kanya ng kalakasan, isin ang lahat na yan para sa ating kabutihan, pag-ibig din na dadaloy sa bawat isa sa atin upang patuloy tayong tumatag sa ating paglilingkod. Amen. Kasi kapag wala ng pag-ibig, wala ng paglilingkod. Amen. Hindi ko ba? Pag hindi mo na mahal asawa mo, ayaw mo na pagtsagaan. Hindi ko ba? Isang pagtatabuyan mo na ihan. Diba? Pero habang mahal yan, pagtitikisan mo yan. Sasabihin mo, kung iwanan mo yan, sino pang magmamahal sa kanya? Sarap naman mo. Di ko ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon, Yesu Cristo, na hindi ka mapapagod pag lingkuran ko siya. Bakit po? Dahil sa pag-ibig mayroon ka sa Kanya. At ang tanging pag-ibig nagpapalakas sa atin, hindi pag-ibig ng tao, kundi pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon, Yesu Cristo. Purihin natin ang ating Panginoon na lakas na papuri ko sa Diyos. Sinasabi po ni San Pablo ay ang ganito, mga kapatid, ang sabi niya po dito, sa sulat niya sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 11, ang talata po ay 20 at 3, pakinggan natin ito. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita ako, waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Kay makailang ulit ako na bilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabibingit sa kamatayan. Makalima ako tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Makalima ulit. Amen? Dating 39 na palo po yan. Sabi niya po dito. Tatlong ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsan binato. Makaitlog kong naranasan mawasak ang barkong sinasakyan at minsan maghapon magdamag ako lutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilots, sa mga tulisan at mga kapwa Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, at sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa-araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Purihin natin ang ating Yesu Cristo. Nalakas na papuri ko sa Diyos. Nakikita niyo yung paglilingkod ni Pablo? Binanggit dito yung mga karanasan niya, alang-alang sa kanya, paglilingkod sa ating Panginoong Yesu Cristo. Yung paulit-ulit niya, nung batuhin ka, minsan nung binato si Pablo, nung iwan siya ng mga bumato, akala nila patay na si San Pablo,
Dahil po yan sa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Pero sa kabila ng mga karanasan na ito ni Pablo, ang sinasabi po dito ni Pablo, inaalala niya palagi ang iglesia. Pag sinabi, yung mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Yun ang inaalala niya. Naghihirap na siya, pero yung puso niya naroon sa mga tao. Wala doon sa kanyang sitwasyon, ang kanyang puso. Ang puso niya sa mga tao na nangangailangan. Amen. Ng tulong niya, mga tao kinakailangan mapaglikuran niya para mga tao na ito hindi mapahamak o ikamkat ang kaligtasan na kaloob sa kanila ng Diyos. Inaalala niya ang iglesia na kung saan laging nasa puso ni Pablo ang hangarin, walang nais dapat mawala sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, pag hindi kita nakikita, pag araw ng Huwebes, nalulungkot ako. Yan si Pablo. Amen? Yan ang puso ni Pablo kapag nakikita niya may pagsubok na dinaraanan ang isang kapatid na sa pananampalataya, nalulungkot na hindi niya matiis. Ayaw niya hayaan na lang yun at hayaan na wala na lang. Amen? Bago sabi niya, inaalala niya yung mga tao kong ito. Amen? Sa kabila na matitinding hirap na kanyang naranasan. Yung naranasan na ni Pablo, naranasan niya na rin. Pero natutuwa ako kahit naranasan niya sa loob ng 1 linggo, ang lalakas yung pagkakat sila sumayaw dito sa harapan nila. Amen. Purihin po natin ang ating kanyang sa Kristo. Palataraan na hindi nagpupulang magbigay ang Diyos ng lakas sa inyo pag ipagpatuloy ang hangarin yung mapaglikuran ng Diyos. Amen. Lalo na pag-araw ng Huwebes. Di po ba totoo po yan nakapatid sa ating Kristo Kristo? Marami kayong iisip ko dito. Amen. Na tila pag minsan nararanasan din ninyo yung nararanasan ni Pablo. Amen? Na minsan sa loob ng 1 linggo, minsan, di ba, ang laging hinihintay araw ng Huwebes. Di ba? Pagtapos ng araw ng Huwebes, isang linggo na naman. Di po ba? Pero lahat yan, napagtatagumpayan natin na minsan masaya pa rin natin na kung saan ginagawa, pinaglilingkuran sila. Bakit? May pag-ibig ng Diyos sa puso mo para gawin ang mabuti para po sa kanila. Kahapon po ang tutuwa ko kahapon, yung nagpatutuo dito, kasi yung kanyang patutuo po talagang nahirapan sa ang sakit ng kanyang buong katawan. Ang sakit ng kanyang buong katawan, ang sakit ng niya, mapalitan niya pababa. Pero alam niyo po mga kapatid, ang patutuo niya, nung sabihin niya sa amin, gano'n kanyang nararamdaman, minasaya siya ng amin. Totoo po yun. Yun ang ating hinihintay. Yun ang ating hinihintay. Na yung ating ginagawang paglilingkod sa kanila, madamhalilan ng pagmamahal ni Kristo. Nang sa ganyan pagmamahal ni Kristo yan, maibalik din nila sa atin. Purihin po natin ang ating Kristo. Hindi lang po sa amin na, pinagpapasok, tinanong, kamusta ka na? Masakit pa rin ba? Sabi niya, mayroon pa masakit. Pinasahin niya. Pagmamahal ko yun. Amen? Na kung saan, sa kabila, gano'n na kanilang nararamdaman, andoon pa rin, nakikita pa rin, handa pa rin paglikuran yung mga tao kung ito ipadama na yung pagmamahal. Ipadama na, ipakita yung kabutihan. Na kung saan sinasabi nga ni San Pablo sa aklat ng Kolosas, gawin natin ito sa kanila na hindi para sa kanila natin ginagawa, hindi para sa tao, kundi ginagawa natin para sa Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. At kapag ang ating ginagawa, pananaw sa ating mga ginagawa, mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo, hindi po tayo mawawalan ng lakas. Ipagpatuloy na gawin ang mabuti bilang paglilingkod sa ating Panginoon Hesus Kristo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para po sa ating Panginoon Hesus Kristo. Ang sabi ko dito sa sulat po ni San Pablo sa kabanata po ay 8 at talata po ay 8 hanggang po sa 5. Pakinggan po natin yung salita po ito. Nais po ng Lord ang grupo, ang Thursday grupo ay patuloy maging matatag ang paglilingkod. Amen. Patuloy na kung saan ang Thursday group ay patuloy na
magiging daan, mag-umapaw sa inyong biyaya ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos para sa pamamagitan ng pagmamahal na yan, ang nararapat na paglilingkod para po sa mga kapatid natin alang-alang sa Panginoon sa Kristo ay patuloy po natin maibigay. Maging instrumento kayo ng kabutihan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ni Pablo, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa Iglesia sa Macedonia. Na sabi ni Pablo na parating sa inyo ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa mga Iglesia sa Macedonia, ibig sabihin sa mga mananampalataya. Amen. Sa mga Kristiyano sa lugar ko na yon, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Nakita niyo po yung nagawa ng pag-ibig ng Diyos? Maranasan ng hirap, matinding pagsubok, naghihikahos, pero masaya pa rin ang puso na magbigay. Grabe pag-ibig yun, ano? Amen? Sila'y kusang, ang sabi dito, sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat may pinilang ipinamanig sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Naghihikahos na sila, matinding pagsubok, matinding kahirapan ang kanilang nararanasan, pero nung nabalitaan nila yung mananampalataya sa Judea ay nakakaranas sa matinding pagsubok. Amen. Matinding suliranin ng sandali na yun, hindi nila matiis na kahit sa gitna ng kanilang paghihikahos hindi makatulog. Amen. Dito makikita natin ang isang paglilingkod na kung saan naghahangat makapagbigay kalakasan sa mga nangangailangan ng tulong. Amen. Sila na mismo nanghihina, magsasabi natin may matinding pagsubok din ang kanilang dinaranas. Subalit ang sandali na yan, hindi nila iniinda yung pagsubok, ang kanilang hinahanap ng sandali na yan, kung paano sila makapagbigay ng kalakasan sa mga mananampalataya sa lugar na yun sa kabila ng kanilang paghihikahos. Ano dahilan yan? Pagmamahal. Yung pagmamahal na kung saan, ang sabi ko dito, ang nagagawa ng pag-ibig ni Kristo na kung saan naghahari sa puso ng bawat Kristiyano. Ang sabi nga, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin na sa ganitong paraan natutupad mo ang utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Magmahalan kayo. Paano papadama yung pagmamahal niya? Pag kailangan ng tulong, tumulong ka. Amen? Pag sinabi sa iyo ng kapatid ko, alam mo may problema ako, ito yung suliran namin, hayaan mo, pag natapos na yung problema namin, yung problema ko sa kapag natapos na, pabalik na ako sa gawain ni Elsa. Di ba minsan kayo tayo gano'n? Mga kapatid na nanghihina, tapos sasabihin, ay sister, kamusta ka na? Tagal naman hindi dumadali sa gawain. Si sister, alam mo ba, may problema kasi ako. Hayaan mo, pag natapos yung problema ko, babalik na ako kay Elsa. Amen. Minsan ang sagot natin, sige sister, pagpalain ka ng Diyos. Pero hindi mo man natin ano ba problema, baka makatulong ako. Pero ano lang sinasabi natin? Sige sister, antayin ka namin, God bless you. May tulong kayo. Ang sabi ko dito, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. Amen. Kaya nung malaman ng mga taga-Macedonia yung problema ng mga kapatid
kapatid sa Judea, kahit sila nag-iikahos, isa lang kanila naisip, paano kami makapagbibigay sa kanila ng kalakasan para magtagumpay sila sa kanilang mga pagsubok na hinaharap. Purihin po natin ang ating Kristo na ang hangarin ni Kristo sa pamamagitan nila para sila'y patuloy maging instrumento sa paggawa ng kabutihan sa lugar na yan. Yun ang iniisip ng mga taga-Macedonia, paano sila magtulungan para patuloy silang makapaglingkod sa Diyos. Amen. Magiging matatag ang kanilang pananampalataya. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Malayo ba yung ating lakbayin? Malayo, ano? Ang sabi po ni Pablo sa aklat po ng Pilipos, sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, kabanata po ay 3 at talata po ay 12. Pakinggan po natin ang sinasabi po ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, kabanata po ay 3 at talata po ay 12. Hindi sa nakaktan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap ko may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. May layunin yung pagkatawag. Amen? At kung anong layunin ng Diyos sa pagkatawag kay Pablo, yun ang gusto ni Pablo na maganap. Amen? May sa katuparan. Mga kapatid, hindi ko ipinalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Narinig niyo po? Sabi ni San Pablo, yung paglilingkod ko na ito, mahaba-haba pang yung laban ito. Bakit? Sabi niya, matatapos yung paglilingkod na ito pag sa langit na ako. Malayo ba o malapit na paglalakbay iyan? Malayo ng paglalakbay iyan. Pero alam ni San Pablo, alam niya, sapat yung lakas na ibibigay sa kanya ng Diyos para marating na iyan. Amen. Para matapos ang isang paglilingkod na magdadala sa kanya sa tunay na kaharian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Yan lang naman ang nais ng paglilingkod, isang paglilingkod na magdadala sa kanya sa langit. Amen. Paglalakbay, paglilingkod na kung saan, paglalakbay ng paglilingkod na kung saan magdadala sa kanya sa kaharian po ng Diyos. Amen. Ito ang nais ni Pablo marating. Pero sabi ni San Pablo, kaya ko yan dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng Diyos. Amen. Yan din ba natatanaw nyo sa paglilingkod nyo? Diba? Gusto natin, yung tanawin natin yung tinatawag ni Pablo na sabi ko, lagi yung gusto niyang marating sa kanyang paglilingkod. Amen? At para kay Pablo, mararating niya yan. Amen? Siguro kung langit yung ating tinatanaw na marating sa ating paglilingkod, baka sabi mo, babagal-bagalan ko na lang muna. Wala siguro magmamadali na marating agad po yun. Pero kahit mabagal, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, tinitiyak ko sa iyo, hindi ka magkukulang ng lakas, mararating mo iyan. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Malakas na papuri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Nagbibigay pa ba sa inyo ng kasiglahan? Yung buhay na nakaugnay kay Kristo? Kasi hindi siguro nagbibigay ng kasiglahan yan. Siguro pagkakaroon ng Huwebes wala kayo dito. Pero alam natin, yung buhay niya nakaugnay kay Kristo ang pinagpupuntan natin ng lakas. Amen. Pangalawa po ay ito ang sabi niya, naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Naaaliw ba kayo ng pag-ibig ni Kristo? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba may nadaramang hangarin na tumulong sa iba?
Kung gayon lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundog, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kung tayo ay mabuklod ng pag-ibig ni Kristo, kung tayo ay mabuklod ng banal na Espiritu ng Diyos, kung tayo magkakaisa sa puso at isip, mga kapatid, isa lang ibig sabihin, bawat isa sa atin magiging kalakasan ng isa't isa. Amen. Kung ang bawat isa sa atin magiging kalakasan ng isa't isa, tayo lahat nabibigkis ng pag-ibig ni Kristo at ang pag-ibig na yan ni Kristo mag-uumapaw iyan. Amen. Mag-uumapaw yan sa pamamagitan natin tinawag ng Panginoon Hesus na nagkakaisa kapatid at yung pag-ibig na yan mararanasan niya ng mga tao na nangangailangan ng paglilingkod ng Diyos. Nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos na kung saan walang ibang makapagpaparating sa kanila kundi tayo nagkakaisa, nag-uumapaw sa atin ang pag-ibig ni Kristo. At yan ang nais ng Panginoon Hesus sa Thursday Group. Amen. Sa pamamagitan ng inyong pagkakaisa, mag-umapaw sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at maging instrumento kayo sa kabutihan nais ng Panginoon Hesus. Tumayo po tayong lahat. Kung tayo ay mabigkis ng pag-ibig, magkaisa sa puso't isip, puso't diwa, na maging instrumento ang bawat isa ng kabutihan, magiging kalakasan tayo ng isa't isa. Kasi bawat isa sa atin, anumang gawin natin, ay kabutihan na mabibigay kalakasan sa isa't isa na tinawag ng Diyos. At hindi lamang yan, kundi ang kabutihan yan, maaaring sama-sama natin may hatid sa mga taong nangangailangan ng lakas. Amen. Ihatid ang pag-ibig na yan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Sino gusto magkaroon ng kalakasan? Tulad ng sa kabila. Hallelujah. Hallelujah.
At ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Nasa iyo. Sabi mo sa katabi mo, sister, palakasan kita. Amen. Kapag ang Diyos, ang presensya ng Lord ay nadarama po sa bawat isa po sa atin, nagiging kalakasan tayo ng bawat isa. Walang manghihina, walang tataliwan, walang aayaw, walang magiging talunan. Ang bawat isa ay madadala natin sa tagumpay. Dahil sa lakas ng maaari, may dudulot natin sa kanila. Panginoong Jesus, patuloy kaming lumalapit po sa iyo. Maraming pagsubok, suliranin sa daigdig ko na ito na. Minsan, Lord, pinapatay yung pag-ibig na inilalaan mo. Inilalagay mo sa puso ko namin. Subalit, dumadalangin kami kay Jesus, tulungan mo kami. Na yung pag-ibig na ito inilagay mo sa puso namin ay patuloy magiging matatag. Magiging matibay ito, Diyos. Para ang pag-ibig na yan ay hindi madali ang anumang suliranin, anumang gawa ng kadiliman. Magos ang pag-ibig na ito, Panginoon, patuloy magdala ng liwanag, pag-asa, kalakasan ng Diyos. Sa mga kapatid namin na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng iyong pagmamahal, sa aming mga mahal sa buhay ng isang Panginoong Jesus, naging suliranin para sa amin, naging kapighatian para po sa amin. Pero dalangin namin Panginoong Jesus, huwag madali o Diyos na makapigatan ito ang pag-ibig meron sa puso ko namin. Bagos pag-ibig Panginoong Jesus na patuloy magbigay sa amin ang kalakasan. Para hindi kami mapagod gawin para sa kanilang mabuti, ang nararapat para sa kanila bilang paglilingkod namin sa iyo, Panginoon Jesus. Nais namin patuloy kami maging pagpapala sa isa't isa, lalo ng Panginoon Jesus sa aming mga mahal sa buhay. Kaya Panginoon Kristo, pag-ibig namin, gawin mo kami pagpapala sa kanila. Ituro mo sa amin ang mga nararapat namin gawin para patuloy na dumalo sa buhay namin ng mga pagpapala. Mga pagpapala po, hindi po Panginoong Jesus pumuno ng kanilang buhay para madala sila sa isang matagumpay na buhay, sa isang maayos na kinabukasan ng aming mga mahal sa buhay. Mahapit namin sila, O Diyos, sa isang magandang kinabukasan. Patuloy mo kaming biyayahan ng kalakasan, magandang kalusugan, Panginoong Jesucristo. Patuloy lang nilang Diyos namin nasa langit ang iyong kamay ang manatiling humawak ng aming buhay habang kami naririto. Habang kami ng ibang bansa, Panginoong Jesucristo. Ang kamay mo. Huwag mo pa yung tulad, Lord, mapawalay kami sa iyo. Wala kami magagawa kung kami walay sa iyo, Panginoong Jesus. Hindi namin kakayanin ang mga suliranin. Hindi kami namin kayang pagtagumpayan. Pero alam namin, Lord, sapat ang lakas na binibigay mo kapag kami mananatili po sa iyo. Sa iyo may katiyakan ang tagumpay sa buhay namin. Sa iyo may kaligtasan kami. Kaya ito ang dalangin namin kay Jesus. Sa gitna ng kadiliman ng isa na aming dinaraanan, maglagay ka ng liwanag sa puso namin. Liwanag na magpapatibay ng pag-ibig namin para sa iyo at pag-ibig para sa aming kapwa. Salamat Panginoon Jesus sa aming muling pagkatok sa pintuan ng puso mo sa mga sandaling ito. Pabuksan mo kami, Panginoon Jesucristo. At yung kamay mo pinako sa krus para sa aming kaligtasan, kamay na hinihiling namin. Alam namin, Lord, hindi ka napapagod magmahal. Hindi ka napapagod gumawa ng mabuti. Hindi ka napapagod na kami pakinggan. At yan ang aming pag-asa lagi. Yan ang aming laging kalakasan. Dahil meron kami Diyos na hindi napapagod magmahal at gumawa sa amin ng mabuti.
Pakinggan mo Diyos ang dalangin ng bawat isa. Ang kahilingan ng puso ng bawat isa ngayon, ipagkaloob mo dakilan niyo siya. Sa ating pananahimik, ibulong niyo kayo ng ibig niyo. Panginoong Jesus, dalangin ko po sa Thursday group, ikisin mo sila ng iyong pag-ibig. Pag-isahin mo sila, Panginoong Jesus, sa puso't isip, Panginoong Kristo, sa isang diwa, Panginoong Jesus, sa patuloy gawin ang kabutihan, Panginoong Jesus. Gawin mo silang instrumento, ang grupo nito, Lord God, ang Thursday group, maging liwanag, Panginoong Kristo, nasa tao, ang tao sa kadiliman, madala nila sa iyong liwanag. Salamat, Ama. Buwan sa kayamanan, hindi na uubos ang inaangkin na aming dalangin ngayon, inyo nang ipinagkaloob sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Manahan po kayo sa puso namin at tulad ninyong pangako, huwag niyo kaming iwan, huwag niyo kaming pababayaan. Ikaw ang Diyos na aming papupurihan at sasabayin habang kami nabubuhay. Sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy na kayong samahan po ng Diyos pagkalaki sa lahat ng inyong gagawin. Mag-akay tayo sa darating po na Thursday po. Magdala tayo ng mga handog kaluluwa para sa ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Diwa, buti
Ngunit sa sandaling bayan ito na ang pinili ay makapagawa. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamahan. Bilhin mo sila at tatawarin mo sila at ibawal ito sa kanilang lupain ang kaniwasayang nakakasasalanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama